Sa higala, igsoon, grasya, kaluoy, bendisyon sa atong langitong Ama, sa gihapon, maanakan atong tanan, o welcome sa another day of Bible study, din sa tulamanuntang the Sovereign Grace Hour. Lamat sa Ginoo, nga niya si Lemuel, Attorney Lemuel, nga ga-assist ka na ako niya itong programa, tungkol kay antong karon gapagaw na sab gumikan sa sunod-sunod nato nga mga ang lectures, no, or mga speaking engagements there is a church so sa atong mga missions gani karong Sabado na sab, no, gi-invite ko ni Pastor Fede ang church din sa San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental, alang sa ilang Thanksgiving service na pastor, no. O sa mga kaigsoon na to din sa Davao Occidental o Davao del Sur, kita-kita tanyo karong Sabado, ha? Karong Sabado. Then, next Saturday na po, no? Kuha na siya, July 5 mo siguro, ha? 1, 2, 3, 4, 5, yes, July 5. Ang kanabang quarterly fellowship sa itong mga kaigsuonan o mga churches and missions din sa Del Sur o sa Occidental nga paghimuon sa itong mission sa Labon, Sulop, Davao, Gumikan Sur. Now, ato di ay pagtimbaya sa mga naga-birthday karong adlaw. Ubay-ubay yung mga naga-birthday. Una, yung Brother Gingging Hila din sa Leyte, Berging. Itong mga kaigsuonan, mga churches and missions din sa Del Sur o sa church din sa Isabel, Landmark Baptist Church, no? Happy birthday, Bert Gingging. Pangatuigan, hatag, unta ka na mas kino. Kang isong Miriam Idanyo Sab, din sa Mati, happy birthday. Then, sa kang Brad Elpidio Aninyon din sa Sulop or Kiblawan ba rin yung habad? Brother Elpidio Aninyon. Unya, happy birthday po kang Mia Kalipsan. Happy birthday Mia, ha? Masasakang Anthony Deha. Usab din sa Donmar, no? Davao Occidental. Kang Makiros Balco o kang Michelle sa Gadi, no, nakasimang itong Domingo Michelle, no. So happy birthday sa tanan ng mga naga-birthday karong adlaw. O kusab atong pahibalo mga igsoon nga ang ato din nga pagbisita sa mission karong July 19 sa Langat, Iliminos Pastor Jimmy Pabadura ron, Lord willing, namin diha Pastora, Sabado gyapon na Thanksgiving na to sa Tagaytay. Sunod-sunod man itong lakaw lay sa July, na sa 4-5 sa Labonta, unya pagka-Pizza 12, Bible Seminary Surigao City, unya pagka-19, Thanksgiving sa Tagaytay, sa itong mission sa Tagaytay, layo ni lugar, unya pagka-26, 25-26 barugya po ang training nato din sa atong mga men, no? Mga taga Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental nga mga kalakinan nato. I hope makatambong mo sa atong ipadayon nga training, ha? Usa sa atong ipasayas mo iksoon kinibang how to make sermons. Asa na ito paghimugwali. Importante kayo ni siya. Then sa bulan sa Agosto, sa atong pahibalo, no? Iksoon, Bible seminar na to din sa Bohol. Pastor Roy, kumusta mo da? Oga, Brother Imon, Mr. Ani, o kanyang tanan, ha? Lord willing, bisita mi da sa inyo sa Bohol. Karong pizza 21 o 22, no? Seminar na to 22, pero 21, tugot sila makabot namin. Then, sa ako nang ginapahibalo, kung tugot na sa Ginoo dire sa Surala, pizza 13 sa September kung dayon. Pero kini ako agad ako sa inyo Pastora, Pastor John Valentino nga Brother Lando sa October Pastor sa atong mga schedule sa 28 and 29 sa Calbayta nata diya sa Calbay pagbisita, no, sa atong makiigsuonan diya papunan ni Pastor Rato Bible Seminar ni 28 and 29 sa Calbay. Dili may matulog no ha. May pray mo sa 27, no? Din sa Aglan. Kay November Pastor, November, nagkanta activity gihapon.
Please include me in your prayers, magsoon, nga magbalik yun niya ako ang tingog. Okay, sige, ito ta sa pag-ampo atong panugas ko na tang bulatong kanudlaw. Salamat, Lord, again, ning taknaa, imong mga pulong, iskutan sab namo, o salamat sa pag-gamit mo kang Lemuel, lang din sa maong broadcast. Gapre ako, Father, bisag pagani ang hitabo karon dito sa Middle East, wa man espera imong katawhan, ang Israel, bisan pagani Ginoo sa Iran, we believe, Lord, daghang kag mga katawhan din mga chosen nimo, Ginoo, strengthen na ilang pagtuo ining trying times sa ilang life. O Ginoo, salamat tungod kay ang imong pulong, ang propesya nagakatuman na din sa Ezekiel 38. I just pray, Father, kami sab nga layo man sa maong kagubot sa Middle East, nga Ginoo mo paglaom diha kanimo. Gabo dayo ko, Lord, sa mga nag-birthday karong adlaw, sila Michelle, si Maki Rose, si Mia, si Bert Elpidio, kang Miriam, kang Bert Gingging Hirak, sa mga nag-birthday, dapat sila ginustaghan pa mga katuigan sa ilang life. O Lord, po ako sa mga nagbalatian, Evans, kang Rachel, anak ni Brad Lingling, o isuong Nori din sa Malalag. Extend ni mo, Father God, imong healing hand. Usab sa kang Ginalyn, kang Jane, din sa Kalinan, Ginoo, na sige pamati sa lawas. Sa pa kang Brother Albino Cabigas, sa kang James, husband ni Ai dito sa Turkey, kang Durang, sab Ginoo, o sa tanan-tanan, Lord, ng mga naas balatian, maluoy ka o Ginoo. Sa pa kang Brother Dude, o usab kang Brother din hindapita sa New Bohol, pagampo na ko Ginoo, daghang pang ang imong grace Ginoo magasustain kanilang tanan. Kang Brother Binlot, I pray, Father, bless kanimo ang radio station. Salamat sa imong kayo, dalaygon ka kayo Dios sa uli katapusan. Help us, Father, na masabtan namo ang imong truths. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, may isuon, hatutas pagtuon, pulong siguro, but before that, maminasa taning usa ka pinasahi ng awit, and then atong mapaminawan, dayon si Attorney Lemuel sa iyahang padayong hatag o message through this radio program. Praise the Lord. Salamat sa mensahe sa awit. Ang awit na to karon is He will carry you. Reminding us nga naa ang Ginoo nga dala ka nato, whatever burdens or trials nga atong giatubang, naa sa likod ang Ginoo. Sige mga igsuon, magapadayon kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato ang meditation for this time, continuation is ato ang gi-meditate kagahapon sa Jeremiah chapter 17 verse 5. So, there are 3 causes of divine displeasure based on verse 5 sa Jeremiah chapter 17. Na ay tulo ka rason, hinungdan, ngano ang usa mahimong matunglo, no cursed. Una, naadira kung magsalig ta sa tao. Instead of putting our confidence in God, naa ang pagsalig, trusting in man. Ikaduha, making flesh his arm. Nakapasabot ani, relying on human strength rather than divine power. Nagaagad sa kusog, sa gahom sa usa ka tao instead sa Ginoo. And ikatulo, mahimong rason nganong matunglo ang usa ka tao, departing from the Lord. Gina-abandon, ginabiyaan ang mga tambag sa Ginoo, and that one walks independently. Wala siya pagsalig sa Ginoo, nag-agad lang siya sa iyang kaugalingon, departing from the Lord. So these are the 3 causes of being cursed. Now, continue ta sa verse 6. Pakita diri mga igsuon ang epekto
no, effect of being cursed, kung epekto dira sa usa kung tinunglo siya. Ingon diri, for he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Sama siya sa tanom nga nasa kabingawan sa desert, nga dili makita sa maayong butang nga moabot. Ang deserto diri implies nga naa ang spiritual dryness, or not only spiritual dryness, ang barrenness, no? Kung ang usa mo palayo, mo kalimot dira sa Ginoo, unsa to makita dira sa deserto, tan-aw tag picture da sa internet, desert, no? Very dry, no? Na ay mga tanom, kanang mga cactus, mga shrub, pero makita na to rootless, no? Walay fruitless, wala ga bunga. And then yung sa ingon diri sa verse, cannot see when good comes, no? Instead of being optimistic, positive ang huna-huna, kung tinunglo ang usa ka tao, he will always see the negative, no? Pessimistic siya. So, kung dili niya makita ang mga maayong butang, even if blessings are near, or blessings may be near, but their eyes are blind to them. Buta ang ilang mga mata sa mga panalangin, because they cannot see good. Di nila makitaan ang mga maayong butang. But in verse 7, no, so diri ato ang meditation today, verse 7 to verse 8, no, naadiri ang panalangin sa pagsalig sa Ginoo. Verse 7, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Nganong abulahan ang taong nagsalig ang Jehovah sa Ginoo, o kung kinsa si Jehovah mao iyang hope, iyang paglaom. Sa verse 8, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, for her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Una, makita na to diri, kanang blessed is the man that trusteth in the Lord. Ang pagsalig sa Ginoo is not just dili lang nagatuot nga he is existing, nga naa ang Ginoo, is existing, but it is also depending on Him completely. Nadara ang wholehearted nga pagsalig ato ang kasing-kasing, ato ang plano, ang directions atong life, depending on Him. We depend on Him. That is, no, pasabutan na trusting in the Lord, and whose hope the Lord is. Yung sa itong gibasa nga verse. In other words, the believers, kita nga magtuto, atong confidence is not in outcomes, no, dili sa mga resulta. Musalig ta kay mao ni atong gina-anticipate nga mahitabo, but our hope is in the Lord, because we are confident in God Himself. To continue, igun niya diri, he shall be as a tree planted by the waters. No, kaning word nga planted, pasabot ani naagi intentionally placed, no, gituyo nga gibutang jud dira. So we are likened, gisusama kita sa tanom nga plant nga gitanom, no, by the rivers of water, no, planted by the waters. It means this tree, kaning punuan, is intentionally placed by God, no? O it is rooted in His Word. And ingon diri, by the waters, we are nourished by God's grace. Ginahatagan ta og nourishment, pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa iyang grasya. No, sa Psalm 1 verse 3,
like a tree planted by the rivers of water. And then, in verse 8, again, it spreads out roots. Naadira makitaan ang growth as a Christian. A growing Christian will be a grounded Christian. Na ay roots siya nga dili siya dali nga madala masway bisag asa. Una usa pang ingon diri, shall not see when heat cometh. This refers to kanang adversities or trials, but the one who trusts in God remains calm. Kalma kung dira ang pagsalig sa Ginoo, dili siya mahadlok sa mga kalisod, kay ang iyahang gamot, iyahang roots na adira sa Ginoo. Ingon pa diri, her leaf shall be green. It means nga naay joy, kanang buhi, iyahang pagkinabuhi. Dili kanang luya, makita tag dahon nga color green, kuha na to, ma-appreciate na to. Susama pud ang tao nga nagsalig dira sa Ginoo. Her leaf shall be green. Ug neither shall cease from yielding fruit. Even in seasons of drought, dira ang kanang kainit, naagihapon nagayield gyapon siya, nagbunga gyapon siya og prutas. Unsa man ning bunga, could be patience, love, peace, despite sa mga trials. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, ug uban pa. Unta ang Ginoo magapanalangin sa tuang meditation today, this time nga igsuon, reminding us nga ang atong pagsalig na alang jud dira kanunay sa Ginoo. Sige, this time mga igsuon, mag-aadto kita pagpadayon sa pagtuon nato sa doktrina sa grasya, particularly the callings of God. As a recap, there are two kinds of callings. First, and general call, nga it is always resisted. Ug ang ikaduha mo kining malampusong pagtawag sa Dios, the effectual call of God. And then unsa man ang resulta of God's effectual calling, nanata sa ika-unom. The effectual call of God is a call to grace and eternal glory. Atong na-discuss ang 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, atong balikon ni. Ingon diri, that ye walk worthy of God, who hath called you unto His kingdom and glory. As 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. Si Paul dari mga igsoon nag-remind nga sa mga Thessalonian believers to be that their calling is made for them to be made citizens of a kingdom and of course participate sa eternal glory. That is why si Paul here gamit niya kaning walk worthy, because those who are called to glory must live in a manner that reflects glory. Of course magmanifest na anang kabaguhan. So kinahanglan kay gitawag man paingon sa kanang himaya, kinahanglan magkinabuhi pud nga nagapamatuod sa maong himaya, in a manner that reflects glory. Now atong i-discuss pud ri mga igsoon kaning nakaingon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of the Lord Jesus Christ.
kani nga bersikulo, it is extremely important. Importante kaayo ning bersikulo. Itungod gipasabot niini nga ang paagi nga gamiton sa Dios sa pagtawag mo ang pagwali sa maayong balita. God calls His people, the means by which God calls His people is the preaching of the gospel. This means nga kitang magtotoo, we must preach the gospel. Because as I've said, God uses means in calling His children through gospel preaching. Ito makita po mga igsoon that the power of the call, ang gahom sa pagtawag, is in the message na adra sa mensahe. It is not the messenger, dili dira sa magwawali. It does not mean nga ang usa nagwali about gospel, that Christ died, He was buried, and on the third day He was resurrected. Nga ang nagwali ni ana dili pastor, dili magwawali, but perhaps a member nga wala kini mahimong epekto sa usa ka tao, dili sa magwawali ang power dira sa calling. When God effectually calls a person, kung naa na dira ang malampusong pagtawag sa usa ka tao, He will definitely answer to it, and that naadira ang kanang willingness to come to Jesus Christ for salvation. Now, unsa maning gospel? Are there any other gospel? Very basic nga question. Ato mabasa dira sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Mao kini ang gospel, and there is no other gospel. Dili ang tulip mo ang gospel. This is the only gospel. Unsa man ni? Verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Unsa man ni? For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. This is the gospel of God. Mga igsoon, wala na kitay oras, but before I end, the Bible says, repent, believe the gospel. There is no other way to heaven but through Christ alone. Kini inyong kauban si Attorney Lemuel Atop, together with Pastor Andres Atop Jr. magaingon ang Dios, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Amen, amen. Praise God, praise the Lord. Salamat sa maong mensahe sa awit. Bueno, maigsoon na ito ipadayon paghisgot din sa mga pagtulunan nga gibilin ni Kristo din na sa iyahang kaiglisyahan. Apan sa di pa din ni ana ato di ang meditation for today, Proverbio Kapitulo 14 ta. Sige, turn your Bible, sa Proverbio Kapitulo 14, unya diha ta maigsoon sa verse 2. Manamata sa verse 1, ato ning balikan ang versikulo 2, ngayon pa din ni Solomon, kanayon siya. He that walketh in his uprightness feareth the Lord. Siya daw nga maglakaw diha sa pagkatulid, may kahadlok sa Dios. So, ang tao higala, basta hadlok gani sa Ginoo, magkinabuhi yun ng tarong. Siyempre, hadlok man. Kanya, di po na mo abot ng kahadlok natos Ginoo kung wala po'y pulong sa Dios. Mao na nga ang mga bata aron mahimong mahadlok sa Ginoo,
sa gagmay patudluan na sa pulong sa Ginoo. Diya bitaw sa mga balay, magbutang tag mga mga sayings, no? Ayaw nang nalagi ko yung nabistahan sa una. Di na ako sa tigasang dapita ba? Ay bukid nga akong nabisitahan. Na mga balay nga ang ginabutang des bongbong, mga daong sa mga artista. Daong sa mga artista niya na pag-iusa dito nga nakakuan lang, nakabating suit lang, sakay bitog kabayo niya na itanduway nga advertisement ko karon nakuhaan niyo na di man may tunawon diri dili kay may di gyud dautan gyud talaw na ay pagalisdan niyo nag mga bersikulo na magbutang kita mga bersikulo desto mga panimalay para mabasa sa mga kabataan unya ma-remind po ta daghana no sama niya itong kang Joshua 24:15 gapo to narabali sa kutsi ni Kuansab sa kutsi ni RP o ni Mimi no likod silang kutsi gibutan ning Joshua 24:15 as for me and my house we will serve the Lord alang nako ug sa ako nga panimalay baga alagad kami kang Jehovah nindot kayo na dili tong advertisement sa Marlboro or Philip Morris sigarilyo ba ayaw na so sa daw ingon diri sa maong versikulo 2 kuning subli lang niya he that walketh in his uprightness chapter 14 and verse 2 the Proverbs siya daw nga maglakaw diya sa pagkaingpit may kahadlok sa Dios but he that is perverse in his ways despiseth him apan katong siyempre ang way pagkahadlok sa Ginoo tamay gyud siyang pulong unya naraban na sa chapter 13 sa Proverbs magsoon no verse 13 manamatan no 13 whoso despiseth the word shall be destroyed muna nga kanang mga magtamay sa pulong sa Ginoo silutan na sa Dios magsoon that he that is perverse in his ways despiseth him dito sa verse 3 14:3 versikulo sa proverbio in the mouth of the foolish is a rod of pride but the lips of the wise shall preserve them diya daw sa sa mga buang na gidaw ng garbok siyempre kung kita makita maguna to maisono nga ang tanang butang hinatag lang gikas iya na sa Ginoo hinatag sa Dios nato unsa may to ipasigarbo mabitaw na nga bulahan ang tao mapainusanon tungod kay ginapataas siya sa Ginoo pero gani og magpasigarbo ta dali ra kay maigsoon dali kay kita i-down sa Ginoo ngay mga bersikulo sa Bible mga example sa Biblia pastor daghan si Satanas no gustong musaka dito dapit sa Ginoo gilabay diri sa kalibutan si Nebukadnezar Nebukadnezar gapanghambog siya sa iyang nahimo gibuang sa Ginoo for 7 times si King Herod sa Acts chapter 12 sa iyang kanindot nga speech atubangan sa iyang katauhan sa iyang gingharian gidawat niya pasidungog sa mga tao gihampak sa mandulunda mana no naagay pag silot sa Dios sa mga gapasigarbo umato ni pala magsoon no kining maong verse in the mouth of the foolish is a rod of pride but the lips of the wise shall preserve them. Sige, magsoon atong ipadayon sa ning atong humano ning atong sermon outline kung mahuman karon kay kinibitaw nga to ang pagwali matag Domingo series of mahulo magyurog series of messages guni ba no di nato diha dayon kay kina-consider po natong oras. By the way, akong ipaibalo sa itong mga workers, kung wali kita sa itong mga missions, kung mahimo, doctrinal atong pagwali, no? Doctrinal good. Kay masingit naman ng Christian living.
Di kahit emphasize ta sa Christian living, sa pagkinabuhing tarong atubang sa Ginoo, pero emphasize yun na to ang mga doctrinal lessons. No? Now, atong nahibaluan sa atong kinibang topic, the Savior of Babylon's Wise Men. This is Daniel chapter 2, nagngitag solusyon si Daniel by the grace of God, pamation lagi sila. So, mao to, no? Ato nang nahatag ning gihimo ni Daniel. Katapos ang gibuhat nila, nagpangaliyo po sila ngadto sa Dios o gihatagan sila katubagan sa ilang gihangyo. Sa to'y sa last main point na to may son, ang outcome, the outcome. Akong balikan sa kadali ang topic is the Savior of Babylon's Wise Men. Manuluwas sa mga maalamon nga tao sa Babylonia. Teksto na to, Daniel chapter 2 verse 12. Ang atong first point, the problem. Ang problema, walay makahubad sa damgosari, busa pamatyon sa hari. Nibukan ni ang tanang mga maalamong tao sa Babylonia, apil sa ni Daniel o mga kaubanan. Second main point na to, solution. No? The solution, Daniel's right decisions. He approached the king's captain. Secondly, he asked the cooperation of his co-Hebrew children. And thirdly, their petition before God. Now, kung magdugay dia, kaya ako naman lang kanunay gina subli mo ison. Point number 3 the outcome, ang nahimong resulta. Una, the dream was revealed. And go sa hari, gipadeg ato kang Daniel. That's in Daniel chapter 2 verse 19. Tungod sa maong revelation sa Ginoo kang Daniel sa damgo sa maong hari, nga gipadeg ato kaniya, God is recognized. Kisay mga igsoon, kita na ito nga giilan ni Daniel nga ang Dios maoy hinungdan nga nung nahibalo sila sa maong damgo. Verse 20, Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Dalaing good daw ang Dios, ang ngalan sa Dios sa walay katapusan. Kaya ang kahibalo, ang kaalam, o ang kusog iya sa Dios. Then verse 21, He changes the times and the seasons. No? Ginailis-ilisan sa Ginoo ang kapanahunan. He removes kings and seated up kings. Iyang ginapapa ang mga hari o ginapahaluna ang mga hari. Meaning to say, no? Ang mga mahimong mga lideres sa mga nasod, ang Diyos nagabutang niya na. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. Siya mo'y tuburan sa kahibalo. Kining verse 21 mo igsoon, ang doctrinal thing padayag din ang pagka-sovereign sa Ginoo. No, nadali ang God's sovereignty pagka magbubuot sa Dios. Siya mo'y nag-ilis-ilis panahonan. Init ang panahon, tugnaw ang panahon, ang Diyos mo'y nagahimuan na nagabutang siya mga lead sa nasod, sa mga syudad, bisan pa sa mga barangay, o bisan pa gani diya sa mga sityos, mga sityo, na leader na to sa to mga sityo, Ginoo mo'y nagbutangan na. Unya, no? Another one higala is, there is a verse 22, He reveals the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light that dwelleth with Him. So, muna ang Diyos. God is recognized, nining gipadayag sa Ginoong damgo nga to sa kang Daniel. Ikatulong mga igsoon, gratefulness is shown. Gipakita din ni Daniel ang iyahang kanabang pagkamapasalamaton nga tos Ginoo, giilan niya ang Dios. Ingon niya sa verse 23, I thank Thee and praise Thee, O Thou God of my fathers. Gipasalamatan ko ikaw, O Dios, o giday ko ikaw, nga Dios sa among mga katigulangan, who hast given me wisdom and might,
nga naghatag kanako sa kahibalo, kaalam o kusog, and hast made known unto me now what we desired of thee, for thou hast now made known unto us the king's matter. Oh, salamat. O sabay sa mga nawala sa itong panahon ron magsuon, kining pagka mapasalamaton. Malimot ang usahay ba? Masalimot ang magpasalamat sa Ginoo sa iyang kayo ka na ito matagadlaw. Reklamo pa ta sa itong pagkasudan. Reklamo ta usahay, mga reklamo. Kalimot ta higala, no? Nalimot ta sa pagpasalamat sa Ginoo sa number 1 kaluwasan ngayang gihatag. Mao ginunta na mo dala nato maison sa pagkamapasalamaton ngadto sa Ginoo. Gibuhat na ni Daniel. Si Apostol Paul nagasulti siya dito sa Timoteo. Apostol Paul ba? Iyon pa ni Apostol Pablo dito nga maabot ang panahon nga mga kabataan dili na mapasalamaton. Una mga anak, pasalamat gyud mo kanunay ha. Salamat mo sa inyong ginikanan, giatiman mo. Salamat nga to sa Dios nga nag-provide sa itong mga panginahanglan. No? Yun na nahigala. Then, huwag maisigutan ako ni that God is exalted. Asang verse, Pastor? Nahugba na lang, no? Kay mo ato na po ta sa ato ang padayong paghisgot nining mga doktrina nga gikabilin ni Ginoong Kristo din ha sa iyahang kaiglesiyahan. So, atong hibaluan nga usa sa mga pagpamatuod sa iglesias itong Ginoong Kristo mao ni ang bang foundation, no? Patukuranan, mao ni ang haligi, no? Pundasyon sa kamaturan. Kung si Apostol Paul pa sa unang Timoteo 3:15, pillar and ground of the truth, haligi og tigpanalipod sa kamaturan. Uksa sa mga doktrinang gibilin ni Christ ay ang iglesia magsoon. Mao nga ang Ginoong Kristo gatulo siyang church sa pagka magbubuot sa Dios. Maning sa mabasa na to na magsoon diri sa First Chronicles. Sige, abrihin niyo palihog ang inyong mga Bibles. Indot kay ning giingon din ni David. Dili siya mo'y nagtukod sa templo, pero siya maoy nag-andam mo nang iyang gi-challenge ang katawhan sa Israel. No? Manggihatag kamo mga mahalon nga mga bato nga malig-on nga mga kahoy kung sa patoy angay nilang ikatag aron matukod ang templo o tuod man maigsoon na provide ang maong mga materialis aron itukod og templo sa Dios. Mo nang sa First Chronicles chapter 29. Pastor, napabay templo karon ang mga Israelites actually napamangyapon na sila ha. Pero tungod lagi sa pagka-unfaithful sa Israel nga kitugyanan sa Ginoo sa whole counsel of God sa Old Testament sila ang Israel. So gikuha na sa Ginoo diha nila og iyang gibutang sa church. Mo nang ang church karon mo na pod ang depository of the truth og mauni ang tigmandala sa kamatuoran gawali na sa matuod nga Dios, no? ang iglesia. Pastor, napabay kanana ang tigumanan ron ang mga kasimbanan? Oh yes, siyempre. Kita bitaw rin sa Davao. Ga paningkamot ng yuta. Una, makabaton og Parapertian Church. Una, luna, yuta. Human nga na yuta. Agaamputan nga na ay kanang katiguman ang mga membro. Kay ato ginang nasinati sa una. No? Balhin-balhin lang, balay sa membro, balhin na puspikas, hantod, ang arkila, pagkahuman, dita, unya kay, na panahon nga kay, mas pagpangarkila, hanggat desire malagita makapalitog yuta, dito ta, nihangyo sa, dire sa, agdaw, sa match, no? Kanang eskwelahan din na. Dire ba ka nag-graduate dyan, no? Sa, kanang match, no? Kani ba? Nautical school ni ba? So, diha ta gatigom for 6 years. Sa dihang na natigom, mao na, no? Naay ni tabang nato, gidungagan ang atong tinigom nga kwarta, kapay taglo na iyota. Sunod, inahinay to courts building. O na building.
pangutana, unbiblical na. Dautan na, away, dautan diha. No? Kaya gani itong mga missions maigsoon, sugod magyuna sa mga balay-balay, di ba? Balay-balay lang. Mauna gid sugod. Itong mga missions, di gina sugod. Hantod nga, tigom-tigom, o nanay tigomanan. Aron nga kung mga wa taning kalibutan, di pambalik ang Ginoo, ang atong mga kabataan, mga apo, next generations, maigsoon, makapahimulo sila na sila'y katuan. Kanang yun nga, unbiblical man ang naay building, asa man taon makitang unbiblical. Si Christ gani siyang kapanahonan, ato gani templo. Unya unsa man ang templo, lugar nga diin dapat himuon ang pagsimba. Na verse na, kanang John chapter 2. Pero sa di pa na mayson, tayong malihis ta ato ra nang isgutan sa sunod nga higayon. Dirita sa unang Chronicles, First Chronicles chapter 29. Pagtukod ni dili si David ang nagtukod, si iyang anak si Solomon, pero ang nag-andam sa materialis si na ang David na mga materialis aron itukod og building. Pasalamat na si David. Yung pa din sa verse 10, wherefore David blessed the Lord before all the congregation. Anong gidaig ni David ang Ginoo? Kana tungod kay tanawara gudri sa verse saguto sa versikulo 6 ingon din taon ako sa kung sibuan ng Bible unang Chronicles 29:6 unya ang mga princess no sa mga balay, sa mga amahan, ug ang mga prinsipe sa mga banay sa Israel, ug ang mga kapitan sa mga linibo, ug sa ginatos uban sa mga magbubuot sa buluhaton sa hari na naghalad sa kabubuton, ug sila minghatag alang sa pag-alagad sa balay sa Dios sa 5,000 katalinto nga bulawan. Grabe, no? Grabe nga bulawan mo igsoon. Ipanghatag nila. Ingon din sa version, gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents and 10,000 drams. 10,000 nga drachma. O sa lapi na 10,000 katalinto. O tumbaga na 8,000. Na 8,000 katalinto. O sa putaw o sa kagatos 1,000 katalinto. Grabe mga isoon. Pili kantidad ito. Wala. Balay ko to sa Ginoo. May son, grabe. Unya, yung sa verse 8, o kanila nga hikaplagan ang mga bililhong mga bato, naghatag niya nga to sa bandi, nga to sa bahandi sa balay ni Jehovah, sa ilalom sa kamot ni Jihel, ang Gersonon. Unya, ang katauhan, nangalipay tungod niya na sila nang hatag sa kinabubuton, tungod kay uban sa usak ka hingpit nga kasing-kasing sila na naghatag kang Jehovah sa kinabubuton. O si David nga hari nalipay usab sa usak ka dakong kalipay. Ugma ato ni sigutan maigsoon untay oras. No? Salamat again sa panahong gihatag kanato sa Ginoo. Pagtukod og balay sa Dios. Ano nabot man tana pastor kining templo? Ilang ato ni tagapagtagad. Kay diri man gud sa prayer ni David, pakita din ni unsa nga klase ang Dios. Nigipakita din ni sa prayer ni David ang pagka-sovereign sa Ginoo. Igala kung ikaw karon sa iyong pagpaminaw, panin mo sa nating kaluwasan akong kanunay ginauhag ikaw. Si Christ nag-iyon baya gyud pag hinulsol ka mo sa iyong mga sala. Kaya ang tao higalang mamatay nga pag hinulsol sa iyong kalapasan, pagbiya nini o walay pagsalig kang Kristo nga moorag yun ang bugtong makaluwas, wag yun siya kaluwasan higala. Muna ikaw karon naminaw, come to repentance, then trust the Lord as your Lord and personal Savior. Hantod ugma, samang takna, samang istasyon, inyong higala sa kahanginan, Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.
Okay, salamat sa Ginoo sa iyang mga kaayo nga nikanato. Salamat sa pulong sa Dios nga gidumalahan sa iyang mga alagad. Excuse. Nga si Pastor Andres Atop Jr. o si Brother and Attorney Lemuel Atop. Salamat sa Ginoo sa mga kamaturan nga gipadayag sa matag usa kanato. Kaya kung pagtimbaya sa matag usa kanato nini nga kumuntagon nga naminaw nini itong programang The Sovereign Grace Hour. Ug akong pag-acknowledge ug pagbasa sa mga pipila ka mga mensahe nga gipadangat sa mga kaigsunan. Una dinhi kay Brother and Pastor John Valentin sa pastor sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Tubod, Libungan. Matod pa siyang mensahe, Psalm 128 verse 1. Blessed everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. Good morning to all my brethren and the Lord and to you, Brad John. Okay, salamat Pastor John sa imuhang biblical reminders o message the same time sa matag usa kanato nga naminaw. Bulahan ang kada usa matag tawo nga nagakahadlok sa Dios, sa Ginoo, o nagalakaw sa iyang mga dalan. Bulahan gyud ang matag usa ka tawo nga nahadlok sa Dios. Anong gitawag magbulahan mga kaigsunan? Tungod kay dili tanang tawo nagakahadlok sa Dios. Giunsa nimo pagkahibalo, Brad, nga dili tanan? Because some people, some individuals, or most of the individuals, sagad sa mga matag usa, wala nagakahadlok sa Ginoo, pinaagi silang pagbuhat kanunay og sala. Nagakalipay sa pagbuhat og sala og tanang mga pamaagi nila. Diya sa ilang mga dalan wala nila ila ang Ginoo. So, bulahan ang tao nga nagkahadlok sa Dios. Gusto ka bang mahimong bulahan? Soon, higala, naminaw karon, then hadloki ang Dios, biyayang sala, paghinulsol, o maglakaw ka sa iyang mga kadalanan kung sa iyang mga kabubuton. Sa tanang panahon, sa tanang adlaw, sa tanang pamaagi nimo, ilha siya. Okay? Ano yung mga pipila, tipik sa mga kamatuoran sa mensaheng biblikanon ni Pastor John Valentin sa matag usa kanato nga naminaw karon. Okay dinhi kay Pastor and Brother Well Abrantes. Kay Pastor Well Abrantes diha sa Mawab, Davao de Oro. Dinhi usab kay Orly Tumarong. Okay, naminaw sab siya kanato. Dinhi usab kay Sister Susan Mara diha sa Barangay Malaga, Sitio Nubhol sa Bansalan, Davao del Sur. Okay, dinhi usab ta kay Brother Rodel Pustan Dabuan nga nagtanaw usab sa tong live ug nagapadangat sa iyang mensahe. Mayong buntag or good morning to all brethren. Okay, mayong buntag sa tanang mga kaigsuonan. Okay, Brother Rodel, salamat sa imong mensaheng ipadangat. Og dinhi kay Sister Ding Ocularis Makiling Casanova sa Davao City. Og dinhi sab kay Ma'am Milagros Kilapio diha sa Davao City nga nagatanaw sab sa ato ang live karon nga recorded. Morning ma'am og kay Brother Tony Kilapio sab. Dinhi sa mensahe ni Sister Ding Ocularis Makiling Casanova, matod pa niya, maayong buntag pastors and everyone. Praise God. Okay? Sa pakadali ha. Yun nagpan. Amen. Okay? Salamat sa Ginoo sa matag usa kanato ug sa atong kinabuhi ug sa mga kaayo. Magkaigsunan sa makausap pa, pagpahinomdom sa matag usa kanato karon. Before ta maghimo sa atong mga gimbuhaton, sa atong mga trabahoon, atong mga lakaw, atong mga plano, kining tanan ato yung itugyan ngadto sa atong buhay nga Dios. Kay siya lamang gyud ang bugtong makahatag nato nining tanan natong gitinguha. Sumala diha siyang kabubuton,
ug labi pa kini alang sa atong pamilya. Igsunan, di ta malimot sa pagampo sa Ginoo. Ug sa makausap pa hangtod sa sunod nga panahon. Dungog-dungog na sabta sa pagpaminaw sa programang The Sovereign Grace Hour, uban siyang mga alagad, Pastor Andres Atop, same time si Brother Attorney Limel Atop. Ug ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Once again, good morning and may God bless us all ahead of us this day.